Hi guys, magandang araw po. Ito naman po kaibigan nyo si Jake. Sa video natin guys, pag-usapan po natin, Tatay Digong humarap na sa ICC Court kahapon. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta sa channel ko. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video nito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ito po guys ang observation ko nang nanood ako kagabi ng initial na appearance ni Tatay Digong sa ICC Court or International Criminal Court. Naobserbahan ko lang, hindi umubra ang mga drama ni Attorney Mediadilla na ipaliban muna ang first appearance ni Tatay Digong. Sabi niya daw, kinidnap, hindi maganda ang pangangatawan. Kinontra po ito, dalawang beses dininay ang kanilang motion ng ICC Court kasi nadetermine ng mga judge na okay pa naman ang health ni Tatay Digong. Kung dito sa Pilipinas, umubra na yan na drama na hindi magandang ang karamdaman, hindi yon mag-a-appear. Wala silang magawa kahit si Attorney Harry Roque ay hindi nakapasok, So yun po. At saka nakita ko, medyo nagdradrama din si Tatay Digong. Ang kanyang tinig parang nagkakasakit talaga, hinang-hina. Pero I think it is more on the drama. At nang tinanong siya kung kailan ba siya ipinanganak, pinarepeat pa ang question kasi parang hindi daw nakuha. Kasi sabi daw ni Attorney, ang kanyang legal counsel, na si Attorney Mediadilla, ay medyo mahina na daw ang pandinig ni Tatay Digong. So, during the initial court hearing, binasa sa kanya ng judge through the interpreter ang mga kaso. Against humanities, ilan mang napatay during EJK, ng mayor pa siya sa Davao at saka naging presidente siya hanggang sa 2019, Tinanong din siya ng kanyang tunay na pangalan, first name, middle name, surname, kailan sa ipinanganak, at saka saan sa ipinanganak. Sabi ni Tatay Digong sa Leyte daw, ang kanyang birthday ay March 28, 1945, So yun lang po guys, at saka binigyan sila ng mahabang panahon. Ang next hearing is September 21 or 23, 2025, So medyo mahaba para ma-prepare nila ang kanilang case. Actually, wala naman daw rason na mag-prepare sila kasi yon initial hearing lang yun guys, At saka hindi dapat ipaliban. So, nakikita talaga natin na sa ICC gumugulong talaga ang hustisya, walang palakasan, walang delay-delay, walang katramahan, kaek-eka, hindi pwede dumalo. At saka si Tatay Digong during the hearing ay naka-video siya, parang video conferencing sa kanyang selda, pero nakaayos siya, naka-Amerikana siya. Hindi na nga siya pinatayo ng judge kasi alam ng judge na pagod, sa biyahe. Yun lang po guys, ilagay nyo lang po ang inyong comments sa comment section ng ating video. Pag-usapan po natin kung ano pang mangyayari. Definitely hindi siya makabalik dito sa Pilipinas. Most likely kasi may next hearing sa September. So maraming salamat guys. Paki-like lang po, share, at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel natin. Mahal ko kayo. Ito naman po ang kaibigan si Jake. Paalam.